Kung nag-i-start ka pa lang, ay discourage you na kumuha agad ng multiple clients. Focus ka muna sa isa. Hanggang tingin mo medyo goods ka na doon. Kasi ang hirap, to be honest, yung mag-handle ng multiple jobs. Lalo na kung nag-i-start ka pa lang. Pero if tingin mo kaya mo nang i-handle at magkakaiba naman yung time frame nila, siguro pwede naman na. Pero hindi kasi ideal yung pagsabay-sabay. Yung term na sabay-sabay yung naguguluhan ako eh. Sabay-sabay ba yung oras or sabay-sabay mo silang nakuha? If magkakaiba kasi yung time slot nila, pwede naman. Pero yung sabay-sabay mo silang ginagawa, siguro depende sa task din. Kasi for example, automation yun. Yung iba, kaya nilang pagsabay-sabayin yun. Pero kung yung task mo talaga, may kasamang calls yun. Hindi ko alam paano mo gagawin sagutin yung dalawang calls ng sabay. Ang masama pa niyan, baka magsabay yung meetings nyo. Oo, di ba? Di ba? Sige, okay. Okay, Jason, ikaw? Sabay-sabay. Ayan, yung sabi nga ni Lods Jerry kanina, yung pwede naman tumanggap ng multiple basta magkakaiba yung time frame, lalo na yung mga deadlines. Ayun, pero kung pero siguro wag ka muna tatanggap kung kailangan yung presence mo at the same time kasi may mga ganung ano, 'di ba? Kunwari yung virtual assistant na yung kailangan nakatutok. So, pwede pa rin naman multiple doon basta yun nga magkaiba ng time frame pero if magkakasabay talaga sila ng oras na na hinahanap ka ng kliyente at that hour or yung deliverable mo sa hour na yun. Wag na lang. Ayun. So set mo lang kung yung deadlines tapos if yung next na client na tatanggapin mo is magko-conflict doon sa oras na kailangan nakaharap ka sa another client. I think yun lang. Yun. Ito, si Kuya Felix, marami tong client sabay-sabay. So, tingin ko maganda yung magiging sagot niya. Kuya Felix, go. Pag sabay-sabay yung client mo, pag-isahin mo na lang sila ng Zoom. Usually ganito, pag mag-freelance ka, alamin mo muna, okay ba dun sa kinukunan mo, kung open ba sila for freelancer na katulad mo na kumukuha ng mga tawag dito, ng mga iba pang clients. Kasi meron mga na hindi okay sa kanila. So, doon pa lang sa pag-uusap nyo, hindi ka na nila natanggapin. So, ang gagawin mo rito is yung trust. So, huwag ka magsisinungaling. So, ang gawin mo, pagka may client ka, sabihin mo na freelancer ka. Pag tinanong, ba't ka freelancer? Kasi ganito yung rate mo. Yung job na ibibigay nila sa'yo, hindi naman ganun kalaki. So, kaya ka nag-freelance. Ngayon, pagka nag-accept ka naman, sasabihin mo naman doon sa pangalawa, o sa kanilang dalawa, yung schedule ng mga meetings. Hihingin mo yung schedule date ng meetings. Tapos, yung deliverables mo, kailangan ibigay mo yun on time. So, huwag kang mapapalit doon para hindi ka masisira sa isa sa kanila. So, para na kasi yun good practice na rin yun as a freelance. So, ngayon, halimbawa, umandal ka ng isa, dalawa, okay. Yung pangatlo, okay pa rin. So, tinitignan mo na yung capacity mo. Pag pang-apat, pang-lima, parang medyo, hindi na maganda yung performance mo. Huwag ka na kumuha ng pang-anim. Tapusin mo na yung pang-lima, gawin mo na lang 4 yung clients mo. Pag medyo sablay ka pa, bawasan mo pa ng isa. So, kung ang capacity mo, ang good performance mo, hanggang 3 lang ka muna. So, pag napapractice mo na yung parang feeling mo, kaya ko pa magdagdag, saka ka magdagdag. So, wag kang oo ng oo. Halimbawa, meron ka ng client ngayon, tapos may kumuha sa'yo, i-open mo na agad, are you okay for a freelance na ganito? Tapos, kung meron kayong dedicated time, sabihin mo sa kanya, okay, so, I'll be on that time na kailangan mo ako. Kung pag sinabi niya 8 hours, sige, magpe-perform ako sa'yo ng 8 hours, i-inform mo ngayon yung unang mong client. Sabihin mo, meron akong 8 hours na ganito, so ito yung
bibigay ko sa'yo, pero 100% pa rin yung performance na bibigay mo. So, ganun. Dapat clear in both sides para hindi ka mapahamak. Kasi kung ino-Oan mo tapos hindi mo naman na-execute, so anong pang use, diba? Ganun yun. So, yun. Sana makatulong. Ayun. Ikaw, Kuya Kervin, tingin mo, paano mag-handle ng multiple jobs tapos sabay-sabay? Agree ako kay Kuya Felix. Kasi, alam mo naman, di ba ako dati, ngayon, nagko-content moderator. Tapos, nagsa-sideline nung sa e-commerce na yung parang product research or something, specialist. Dapat talaga may transparency dun sa client mo. Na never ganun. Pero, bigyan mo talaga yung 100% na commitment na everything, lahat-lahat. Yun. Yun. Ako naman, ang pinakasagot ko dyan is, hindi, parang imposible talaga yung sabay-sabay eh. Imposible kung sabay-sabay. Mahirap yan. Siguro ang kailangan dapat mong gawin is mag-set ka ng schedule for each task or each clients. Kung project-based yan, magagawa mo yan kung project-based. So let's say project 1, gantong araw mo siya tatapusin. Project 2, gantong araw mo siya tatapusin. Project 3, gantong araw mo siya tatapusin. Sabi nila salita, kailangan mo ng matinding time management dyan. So, tapos, kapag natapos ka na doon sa isang project, pwede ka na kumuha ng panibago. So, kumbaga, matapos ka mo ng isang project, saka kumuha ng mga panibagong projects. So, kung pagsasabay-sabayin mo kasi, parang baka maging hindi maganda yung magiging output mo. Kasi nga, yung quality ng output, maapektuhan kung pipilitin mo siya. So, tingin ko, kailangan mo ng matinding time management dyan. So, yun lang. May dagdag pala ako. Pwede ba? Ayun. Sige. Pagka, pasok ka sa technical virtual assistant na community, pwede bang i-outsource ngayon doon? Ayun. Magandang point. Ang isang kasi doon is to outsource. Yun yung isang the best way para ma-handle mo yung multiple Tapos, siyempre, pagka nagbigay ka, kailangan mayroon ka parang referral fee, para ganahan naman yung bibigyan mo or yung tama, babayaran niya pala yung outsource pala. Sorry. Ayun. So, meron na si Mamski dito. Sabi niya, try to be expert muna sa isa. Then, pag alam mong kayang-kaya mo na, go lang ng go. Basta make sure may tulog ka pa rin. Yan, importante. Non-negotiable yan sa akin. At hindi mako-compromise yung works mo for each client. So, yun nga, tulad nga ng sabi ko kanina, kailangan mo ng matinding time management. So, schedule mo isa-isa kung kailan mo tatapusin yung mga project na yun. Then, yun, kuha ka ng ibang projects ulit. And pag hindi na talaga kaya, pwede mo i-outsource. Sabi nga ni Kuya Felix. And masisira buhay mo sa multiple pag starting ka pa lang. Ngayon, kasi nagsisimula ka pa nga lang, kailangan mo nang focus bago kang kumuha ng multiple clients. So, tama rin siya doon. Okay. May ano ba? Pwede tayo mag-proceed? Oo, okay. Siyempre. Tayo. Yung dun sa pag-add ng pag-outsource, sabi nga kanina, try to be an expert, tapos yung pag-outsource. Actually, ideal na maging expert ka muna dun sa mismong field and magkaroon ka ng idea ano yung expected deliverables ng client mo. Kasi, syempre, yun yung basihan kung magiging satisfied yung client mo dun sa work or hindi, di ba? Paano kung nag-uumpisa ka pa lang, in-outsource mo na, ikaw mismo hindi mo naiintindihan. So, in-outsource mo pa siya. So, ngayon, ang nangyari, yung nag-outsource sa'yo, hindi mo din alam kung tama yung ginawa niya o hindi kasi hindi ka expert dun. Ngayon, kung medyo... Oo, di ba? Ay, yung tinuturo ng isang coach ko ngayon, na hindi ko na sasabihin yung pangalan, mahal-mahal ng course niya. Diba? Maling-mali kasi yun, yung alam mo yun, nag-outsource ka tapos ikaw mismo hindi mo pa alam yun. So hindi mo natuturuan yung pinag-outsource sa'yo tapos hindi mo rin alam paano i-check yung ina-outsource mo kung goods ba yun. So nangyayari, sira yung quality of work na binigay mo dun sa client.
So, sarado yung Pala, pangalan. pag Lalo na, pina-outsource mo pala, Mhm. pag pina-outsource mo pala, naalala ko, kailangan kaya mong saluin. Yun. Oo, Mahirap tama. yung nagpa-outsource ka, hindi mo case kaya na- saluin. May Mas pros and biglang cons mawala. ng pag-outsource. Yes. Mm. Oo, yun. Okay. So, next,